po naming lalabanan ito, no? Hindi porke galing sa isang hukom ay pwede na naming respetuhin dahil si Ralph Lee nung nilabas niya yung mga illegal orders na yan, he was not acting as an impartial judge. Ang huwes dapat ay neutral. Pag nawalan ka na ng neutrality, hindi ka na huwes at wala ka ng karapatan na umupo bilang hukom sa kasong ito. At matagal na naming final yung motion to inhibit Ralph Lee. Hindi niya ina-actionan ang motion to inhibit namin. And yet, tuloy-tuloy siyang maglabas ng mga orders. What is the 100 million reason for that? Bakit pinapa-inhibit po ninyo si Ralph Lee? Ralph Lee? Pinapa-inhibit namin siya dahil ganito. May utos ang Korte Suprema sa Korte na mag-conduct ulit ng trial. Wala pang trial na ginagawa pero nag-issue na siya ng writ of execution. Ano ang basehan ng i-execute niya? Wala pang decision si Ralph Lee sa kaso na ito. Hindi pa nag-uumpisa ang trial. No? Hindi naman niya pwedeng sabihin na ini-implement ko ang kautusan ng Korte Suprema dahil kahit basahin natin yung 23 pahina na desisyon ay wala kang makikita doon na sinasabing kanselahin mo ang titulo ni Veloso, ilipat mo ang possession sa Titan. Wala pong sinasabi ang Korte Suprema na ganyan. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ang desisyon niya. At meron na rin akong ginagawa na nangangalap ako ngayon ng mga kopya ng naging mga desisyon ni Ralph Lee sa iba't ibang kaso. At meron na po akong nakikita na yung nilalabas niyang mga order ay hindi in accordance to his writing style. Ano ibig sabihin po nun, attorney? Merong ibang nagsusulat para sa kanya. Tapos siya lang pumipirma? Maaari po na gano'n, no? At maaari din na yung gumagawa niyan, yung clerk of court niya at pinipirmahan na lamang niya. Pero ipagpapatuloy ko ang pagsasaliksik tungkol dyan. At kung may sapat akong basehan, dadagdagan ko yung kanyang administrative complaint. So ano po mangyayari ngayon dun sa mga inilabas niyang writ? Yung sinasabi niyo nga po na illegal writ of execution na inilabas niya. Ano po mangyayari ngayon doon? Yun nga po, inakyat na namin sa Court of Appeals. At pag nasa Court of Appeals na or higher court yung issue, dapat yung lower court should observe judicial courtesy. No? Maliwanag ang batas natin dyan at mga desisyon ng Korte Suprema. Pangalawa po, yung ini-implement ng sheriff noong Biyernes isang break open order na nung tiningnan ko hindi pa final dahil nakapag-file ang aming abogado. By the way, nandito ang aming abogado, si Attorney Brian Casiw, na nakapag-file kaagad siya ng motion for reconsideration at hindi pa final. Pangalawa, sinuspend ng Korte Suprema ang trabaho sa lahat ng korte ng first and second level court sa NCR noong Biyernes. Suspended, hindi ka dapat nagtatrabaho. Bakit po siya nandito ng Friday? At ang tinatanong din namin sa NCRPO, sa pamunuan ni General Natates, bakit siya nagbigay ng police assistance? Nagpadala siya dito ng halos isang 150 na police noong Friday. Bakit siya nagpadala ng police assistance sa holiday? No? At pangalawa, pinag-aralan ba niya yung mga dokumento na sinumite ng sheriff, kung totoo mang sheriff yan? Dahil merong isang napaka-importanteng dokumento na dapat ipakita ng sheriff, yung clearance or certification from the Presidential Commission for the Urban Poor. At wala pa po yan. No? Walang maipakita. At pinipilit ng sheriff ang mag-implement kahit alas 7 na ng gabi noong Biyernes. So ano ang rason ni sheriff na suspended ang opisina pero nandyan siya, nagtatrabaho? Attorney, kanina ay may press conference sa PNP sa Campo Crame. Naitanong ko kay General Acorda. Hindi raw niya alam. Wala daw siyang kaalam-alam na mayroon palang ganyang nangyari
At ang sabi niya, hindi daw ito tolerate ng PNP kapag ka meron mga lapses dun sa ginawa nila nung Friday. Anong reaction po ninyo dun? Well, nagpapasalamat ako kay PNP Chief General Benji Aporta sa kanyang sagot sa katanungan ng media na hindi niya alam na nagbigay ang PNP ng police assistance sa sheriff on a holiday at ipapaimbestiga daw niya ito, kaya nagpapasalamat ako sa hakbang na tatahakin ni General Benji Aporta. Salamat, sir. Tinanong namin kanina dun eh. Hindi niya alam. Nagulat nga siya na may ganun daw palang nangyari. Yun na nga eh. Puro illegal ang gawain. Kasi makikita nga naman sa writing style, ano? Paglalabas mo ng